Yan, hinggil po sa bagay na to. Ipinahayag ni Abante, mga ka-GPnatics, kung bakit nga daw ba talaga isinama ni Madriaga at banggitin ang edukasyon ni BP Sara. Taka ba kayo na ngayon nagsalita ang kampo ni Vice President Sara Duterte na ang kanyang pinatulan or na-offend siya sa lahat ng lahat ng mga lumabas kahapon at lahat ng mga tingin niyo importanteng natalakay kahapon, ang pinaka na-offend siya ay tukol dun sa kanyang schooling. Hindi ba kayo na ano doon? Na nagulat na yun lang ang kanyang pinatulan. Actually, nagtatanga nga ako bakit yun lang ang pinatulan niya eh. Oo. Oo. Palagay ko talagang sinadya din ni Ramil Madriaga na sabihin yan. Mga bagay Bakit? na yan. Sapagkat siyempre, ma-i-irk ang Vice President na ito palang taong ito, nag-aral sa San Sebastian pero maloko at pasaway. Palagay ko talagang sinabi ni Madriaga lang to actually tell the people na ito ang gusto niya maging presidente ng Pilipinas. Oh! Sir, pahabol po gaano po Okay. So, my take is that parang sa pagkakaintindi ko mga kababayan, gustong ipagkalandakan ni Ramil Madriaga, hoy mga bobong DDS na tanga, ito yung presidente nyo, mandaraya. Ito yung presidente nyo, walang alam. Ito yung presidente nyo, ginamit lamang ang impluwensya ng kanyang apelyido, magulang, para makapasa. Nakita naman natin mga ka-GPnatics, totoo yung sinasabi dito ni Ma'am Flora Barra, tsaka di siya professional umasta. Di siya gaya nila Luistro, napaka-professional, para lang siyang chismosa sa kanto. Nakita naman natin Mga ka-GPnatics, tandaan nyo ito, si Sara Duterte, nung nanuntok siya ng sheriff, at that time, siya po ay abogada na. 'Di ba? Gawain ba ng isang abogada 'yon? Manuntok ng sheriff? Yung sheriff, mga ka-GPnatics, ipinatutupad lang niya yung kanyang trabaho. Wala kasing pera sa law firm nila, kaya sa politics siya nagbababad. Sir GP, I think Congressman Abante has a point. I totally agree with that, guys. Tama yon. Kaya nga, inanuhan ko mga kababayan, dinagdagan ko, no? It's like, he wanted to tell the people, mga kababayan, kung anong klaseng pagkatao meron itong si Sara Duterte. Di ba? Ganun lang yun po ka-importante yun pong sinabi po ninyo na waiver ni Madriaga para sa kanyang bank accounts, at isa sa publiko nyo pa ba ito? Nako, napakahalaga po niyan, Maricel, kasi yung waiver na yan, nung kami nagkakaroon ng Quadcom hearing, even the president, the former president, ay talagang ayaw niya Oo. Nung una, sinabi niya, gusto niya. Later on, ayaw niya. Naghamon pa siya. No? Pero itong taong ito, is willing to sign a waiver. At nung gabing yan, siya ay sumumpa. Sumumpa siya na talagang gusto niya bubuksan ang mga bank account na yan. And ito pong mga bank accounts na ito, sir, ipapakita rin po ba ito mismo dun sa hearing? Mapapanood din po ba namin ito? Ay, palagay ko, yes. Sapagkat uhusain namin yan Oo, tatanungin yun doon. Alam niyo kung bakit, mga kababayan? Mahalaga yan, yung mga tinatawag. Maganda yung tanong na kung ito ba yung mga bank records na to ay may papakita doon. Yes, of course. Ito ay nasa affidavit niya. Nandun ito sa sinumpaang salaysay niya, doon sa supplementary affidavit ni Ramil Madriaga. And remember, sa clarificatory stage, mga kababayan, lahat yan na tatanungin, di ba? Iko-confirm kung ito ba ay totoo. Yun lang yun So ngayon, yung bagay na yan, ito ay magko-corroborate na dun sa mga sinasabi niya, ito ay totoo. Kasi magtataka tayo paano may pumapasok na pera na ganitong kalalaking halaga sa bank account ni Madriaga? Samantalang hindi naman po siya mayaman. Okay, may nagtanong sa akin kahapon, sinoplak ko sa Facebook. Sabi niya sa akin, tanga, sabi niya sa akin,
Ang dali-dali kayang gumawa niyan. Magpasok ng pera sa isang bank account. Sabi ko, teka, nakakalimutan mo ata. Siyempre, pag nagpasok ka ng pera, kung ngayon mo lang ipapasok yan, na madaling i-debank yan. Hindi mo mapapalitan yung date, yung time, yung araw, yung taon, yung buwan. Di ba? Mga kababayan, hindi mo hindi mo basta-basta may edit lang yun. Lalo na kapag PDF file, mga ka-GPnatics. Kasi yan, kung kailan yan na i-deposit, kailan yan withdraw, di ba? Ganon yan eh. May mga time yan. May mga date yan. O may mga year yan. So, hindi mo madadaya yun. Mga DDS, mag-isip naman kayo, huwag kayong tatanga-tanga. Pinaglalaruan na kayo ng mga pinaniniwalaan nyo, kagaya ng isang nabasa ko kanina, mga ka-GPnatics, sabi nila, meron daw isang pro-admin. Ngayon, pinakita niya yung balita, kasi, ito, hindi daw cleared si VP Sara Duterte sa COA. Dininay daw yung kanilang appeal. So, may penalty na. May penalty. Pero sabi daw nung DDS, hindi ako naniniwala dyan. Sabi nung DDS vlogger na pinapanood ko, cleared na si VP Sara Duterte. COA na ang nagsabi. Sino paniniwalaan mo? Si Sara or yung COA? Anak ng baka naman DDS, oh. The thing is, nakakapagtaka din Oo. na bakit itong si Mans Carpio nagpunta ng RTC Oo. para pigilan ang committee na tingnan ang mga bank account. Correct. Isa pa 'yun, mga kababayan. Kita nyo yung kanilang effort, 'di ba? Yung kanilang effort, due diligence na ginagawa. I'm pertaining to the Duterte's camp, mga kababayan, si Mans Carpio. Pumunta pa sa Quezon City RTC. Pumunta pa sila sa Supreme Court na wag daw ilabas yung mga bank records, wag ilabas yung SALENS, wag ilabas yung kanilang ITR, anak ng tinapa naman, mga kababayan, nakakapagtaka na talaga. Di ba kung wala kang tinatago, bakit kailangan mong pigilan yung mga bagay na yun? Actually, yan yung pamamaraan to prove that they were wrong. Sa mga allegation nila, bakit nyo pipigilan? Di ba? Okay, abangan natin sa susunod na hearing, Kong Benny, dahil alam natin na nakaschedule na yung pwedeng tumistigon tungkol doon sa mga bank accounts ay naimbitahan po ninyo na. So, antabayanan po namin yan. Thank you for joining. Ayan, may isa pa yan, binabanggit si Trillanes, mga kababayan. Ayon po sa isang balita kanina, dito rin kay Benny Abante, ay mayroong hawak po si Trillanes na mga mga dokumento din na hindi pa naipapakita sa social media, mga ka-GPnatics. Ang inaantay lang talaga nila yung sa bank records para ito pa ay maipagbangga talaga, mga kababayan. Marami na namang sasabog sa susunod po na pagdinig. Ito po ay gagawin sa Abril 22, 2026, mga ka-GPnatics. Abangan po natin yan, sigurado. Sasabog na naman ang tumbong ng mga Duterte kapag nagkataon. Marami na namang iiyak, marami na naman po ang gagawa ng kwento, mga kababayan, lalabas at maninira. Di ba? Diyos ko. Sabi niya, Seven Samurai, bank history. You're right, Sir JP. Bank statement will prove it. Okay. They are blind already. Tama. Marianita Pantonyal, ang totoo, mayaman ang angkan. Maingat yan sa mga nakakasira sa pangalan nila. And, of course, ako naniniwala dyan. Babalikan ko yung sinabi kanina. Nagtataka yung mga expert, nagtataka yung ibang mga abogado. Maraming mga tao na naninira sa kanila, mga kababayan, pero hindi nila kinakasuhan. Dito lang sila parang masasabi natin aloof, 'di ba? Dito lang sila bullshit na bullshit, dito lang sila na-alarma kay Ramil Madriaga. Kaya ginawa nila ang lahat para pigilan ito, mga ka-GPnatics, pero sabi nga nila they didn't see it coming. All transaction in
In and out of money will be determined. Tama? Hindi pwedeng mapalitan. Kaya yung mga DDS na nakasagutan ko diyan, tinanggal nyo pa yung comment ko, mga buwisit kayo. Totoo naman talaga 'yon. Mapapalitan nyo ba yung mga ka-GPnatics impormasyon tungkol sa oras, tungkol sa araw, sa petsa, sa taon? Hindi nyo yun may edit pa. 'Di ba? Meron yan silang mga ka-GPnatics na automatic yung system nila. Mahirap 'yan. No, kung hindi ka hacker, hindi mo yan mapapalitan basta-basta. And yes, it's connected to the confidential funds. And it's also connected, mga kababayan, hindi lang dyan. Sa transaction pa yan ng mga pogo, transaction pa ng mga drug lords. So talagang, mabubutasan talaga ng gusto. Okay, may nagtatanong din sa akin kanina, what's your take about dun sa larawan ni Ramil Madriaga? Mga kababayan, that's the only thing na I totally disagree. Okay? Na mali talaga si Madriaga doon. Tama. Bakit kanyo? Ang tinuturo ni Ramil Madriaga ay yung mismong picture ng kanilang Zoom meeting. Ang nakikita doon, mga kababayan, doon sa larawan na nandun si VP Sara, yung nasa likod niya, yun yung larawan na kung saan naka-ponytail. Yun ang tinuturo ni Madriaga. Pero hindi naman pala yun yung ibinigay ng estudyante niya. So, hindi ko yun kukonsintihin. Mali yun. Pero tao lang na nagkakamali kasi halos kaparehas. 'Di ba? Pero, mga kababayan, i-admit na lang nila na nagkamali talaga sila doon, na akala nila yun yung gawa ng estudyante ni Ramil Madriaga. Okay? Na halos kasi kaparehas. Pero mga kababayan, kinuha ko yung picture. Kinuha ko mismo, binalikan ko yun. Ang tinuturo talaga ni Ramil, yung na mahabang ponytail. Pero hindi po yun ang gawa ng estudyante niya. Kaya mali sila doon. Hindi ko yun kukonsintihin. No? So, kailangan ko pang makakita rin ng marami pa. Pero, mga kababayan, yun lang naman na nakita ko na mali talaga ni Madriaga. Lahat halos consistent. Yun lang ang hindi. Sabi ni Ma'am Leslyn Vlog, tama to. Ang talagang educated, they don't want to disgrace their name. Lalo yung title nila. Di ba, Ma'am Leslyn Vlog? Lalo yung title nila. Kung educated sila, yung title na yon ay pinakamahalaga sa kanila yon. Mga kababayan, kung gaano ka bigat, kung paano kahirap nila nakuha yon, ganun din po kahirap sa kanila na mawala yon. Ganun din po kahirap, mga kababayan, na ito ay masira. So, hindi nila matanggap yan. Meron nga akong kakilala Nagpakamatay. Nung natanggalan po ng title. Isang doktor at isang abogado. Nung college pa ako nun. Ganun po, mga kababayan. Nung nasira yung kanyang title, pares yun, nagpakamatay. Kita nyo? Samantalang sa kanila ito, kung alam mo na nasisira na yung pangalan mo, dapat pumunta ka na sa proper forum. 'Di ba? Dapat agad-agad gumawa ka ng paraan, sagutin mo na 'yan para matapos na yung issue. Alright? So again, thank you so much mga kababayan, mga ka-GPnatics. Maraming salamat po. Thank you so much maraming salamat pa. Paulit-ulit. Okay? Magkita-kita po muli tayo sa mga susunod na live streaming natin. Hanggang sa muli, mga kababayan. Magandang hapon. Bye! Uy, nakahabol si Ma'am Evangeline De Leon at si Sir Benji Oy. Thank you so much po.